church will stop and will cease to exist in 25, 30 years. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Hindi kang kalimutan ng tao. Ito pala ang Katoliko. Pag inabot ng libog, Madrid, kung ang mga bakla, ang mga bata, who needs a religion like that? What have you done? Except to collect money from the people. It's about corruption of the church. And that corruption dates back to many years ago. Most priests are homosexual. They should come out in the open, cancel celibacy, and allow them to have boyfriends. Yon, ipagpatuloy natin ang reaction video na tinalakay sa Usap-Usap University channel kaugnay sa matinding galit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na noon nang nanunungkulan siya bilang presidente sa simbahang Katoliko. Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba isalangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero binahawakan ninyong Biblia, pero hindi nyo sinusunod. Di ba peke kayo? Si Pastor Apollo Kibuloy, ang kaniyang spiritual advisor noon, na grabe din ang banat sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. At dito, sa Usap-Usap University, napansin ko na di lang ang mga kaparian at obispo ang inaatake at binanatan, pati na ang aral ng simbahang Katoliko. Bakit kaya na grabe ang galit ni Katay Digong? At tatay pala, kala ko Katay. Di ba pinagyabang niya na siya lang ang bumangga sa simbahang Katoliko na numero 1 kritiko niya. Ating gawin ngayon ang reaction video pagpatuloy sa Usap-Usap University. Samahan ninyo ako. Kumusta muli? Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At huwag kalimutan sa ating mga suking taga-subaybay na pindutin ang like sa ating live streaming. At kung bago ka lang, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Welcome sa lahat nating mga taga-subaybay. Bago lang itong video na nakita ko sa Usap-Usap University kung saan tinatalakay niya yung mga banat noon ni Katay Digong sa simbahang Katoliko, at sinabi pa na aabot daw ang panahon na hihinto sa pag-exist itong simbahang Katolikong ito. At noong nanunungkulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinagmalaki talaga niya, mga kapatid, na siya lang ang bumangga sa simbahang Katoliko. Ang simbahan na numero 1 kritiko sa mga hindi makamahirap niyang mga pulisiya. At sa sobrang angas pa noon dating Pangulong Rodrigo Duterte, parang nakalimutan yata niya na yung tera at banat niya paulit-ulit sa simbahang Katoliko ay hindi yan ang pinakamahirap na pinagdadaanan ng simbahang Katoliko. Kung maalala nyo ang 10 persecutions noon sa Roman Empire, di ba? Grabe. Hindi lang yan. Meron pang mabigat na pinagdaanan. Naalala niyo ba yung kay Napoleon Bonaparte noong naglunsad ito sa taong 1789 na tinatawag na French Revolution? Ano nangyari? Noong taong
noong taong 1798, French Revolution. Di po ba si Napoleon Bonaparte, inaatake niya ang Roma, inaatake niya ang Vatican, at hinuli niya ang Papa na si Pope Pius VI. At nang nahuli niya ang Papa na si Pope Pius VI, idiniklara, alam niyo, idiniklara ni Napoleon Bonaparte, mga kapatid, na huminto na at hihinto na sa pag-exist ang simbahang Katoliko. Namatay na lang si Bonaparte, ang simbahang Katoliko ay nagpatuloy pa rin. Nagpatuloy pa rin ang simbahang Katoliko. Kahit totoo naman yung sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may mga pare, obispo, at meron ngang papa sa history na nagiging sanhi sa yung mga kasalanan, grabing mga kasalanan sa kasaysayan. Pero kahit ba maraming bisis na may mga, kahit sa apostol ng ating Panginoon Jesucristo, may Judas nga. Pero ang simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay nagpatuloy dahil ito'y naitayo sa ibabaw ng bato. San Mateo 16:18, et ego dico quiato is Petros, et seperam Petram, edificabo iglesiam iam, et portain pirinon prae bilabot adversos iam. Dito sa video ng Usap-Usap University, ay pinakita din niya yung paghawak ni Katay Digong ng librong ang pamagat Altar Secrets. Yun ang kanyang pantakot sa mga pare at mga obispo. Altar Secrets. Dahil nakalahad yan yung mga kontrobersyal ng simbahang Katoliko. Yung mga sexual abuse, yung corruption. Pero ang tanong, yung mga pare na may sikretong relasyon, yung mga paring bading, pero ang tanong, sapat na ba ang altar secrets para gamiting paninira ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kritikong pare at obispo sa kanyang administrasyon noon? Maiangat ba niya ang kanyang digdigan, ang kanyang moralidad, lalo na sa kanyang banat, na makita natin na lalong nagmamakto lang siya para maitago ang umaalis-ngaw na baho sa kaniyang administrasyon. So, tatalakayin natin to, reaction video, at welcome muna natin ang mga pumasok, no? Sila si Lorely Gamadlaw, si Mark Rins Dalipas, si Christy Concepcion Charot, si Leslie Valdez, Whitey Mo, si Jinky Salazar, si Bicolana, si Abilita Lumantas, si Diserri Dorian, si Jesus Moridas, si Sita Aldavi, at sa lahat ng mga pumasok ngayon, no, sa ating live streaming din sa Pananampalataya at Katuwiran Facebook page, no, si Sampagkita Ganda, si Alex Dikit, Presi Ligaspi Rujas, Willie Lopez, at sa lahat
na mga sumusubaybay ngayon. Si kapatid na Idin Au. Welcome. Okay. So, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid, no, sa pagkakataong ito. Acknowledge ko din pala si Teresita Vergara. Welcome po. Eto mga kapatid ang tinatalakay sa, at kung maalala nyo, binanatan din dito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga santo ng simbahang Katoliko. Walang pagkakaiba sa banat din sa kanyang spiritual director, spiritual advisor na si Pastor Apollo Kibuloy na ngayon ay nasa kulungan. Si Nanding and Eliane TV, good evening, watching from Montalban, Rizal. Tanong ko lang, Bro Win, kung may blessing na sacramental sa linggo, di ko pa sure. Itanong natin yan mamaya, mga kapatid. Virginia Vinarao, hello po. Okay. So, ito, pagpatuloy natin, mga kapatid. Alam mo ba kung ilang asanto ng Katoliko? 35,000. All the years. Sa Italy, marami sila. 35,000. May researcher si Rodrigo Duterte dito, no? Iyon ang naideklara na nakanonisa na mga santo. Pero kung ang ating pag-usapan ay mga santo, hindi lang yung nakanonisa. Kaya nga may pagdiriwang tayo sa Nobyembre 1 All Saints Day. Yung hindi nakanonisa at yung nakanonisa ay ipinagdiwang natin. So ibig sabihin, hindi lang yung ganon ka araming mga santo, dahil ang simbahang Katoliko, kahit pa noon na may Judas, may bunga din ito sa pagiging santo. Ayon kay Sis Eden Au, lahat na sinasabi mo, Brother Wendell, tama. Ang lahat ninyong sinasabi. Pero takot kay Congressman Acop, God work in mysterious way. Okay. So, tuloy tayo. Ang Pilipino, mayroon rin. Magdasal ka na sa isang Diyos, magdasal ka ba dito sa mga santong iba? So, buti na lang na yung pagmumura niya ay tinanggal. Eto, sa panahon na ito, nang nanungkulan siya, grabe talaga ang banat at matinding banat niya sa simbahang Katoliko. At sadyang ginawa niya yan para lalo pang maitago niya at matakot yung mga kaparian na bumabatikos, yung mga kritikong obispo na nag-iingay dahil sa pangyayari na naganap na alam niyo naman, ang daming nadamay, di ba? Dito lang sa Osamis nung sinalakay sila si Mayor Aldong. Daming nadamay. Okay, tuloy natin. Ang Diyos, there's only one God, period. You cannot divide God into three. That's silly. Well, impluwensyado si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito na i-divide ang God sa tatlong Diyos umano. Una, kay Kibuloy, si Kibuloy. No? Para kay Kibuloy, ang ama ay nagiging anak at ang anak ay nagiging espiritu at ang espiritu ay nagkatawang tao at ngayon si Pastor Kibuloy, di wow. Yeah? Sa mga Muslim din, monotheism. Pero mali ang kanilang interpretasyon na there are three gods. Kahit kailan, at nasa Quran nila yan. At sa tatlong Diyos na pinaniniwalaan nila, mali na nakasulat sa Quran nila, dahil may background kasi si Duterte na Muslim, dahil sabi niya, yung mama niya Muslim daw. Para sa kanila,
tatlong Diyos at isa diyan ay si Santa Maria. Kaya abangan ninyo yan ha. Yun ang isa sa mga nakatakdang talakayan natin sa Muslim. Abangan ninyo yan mga kapatid. Okay. So, tuloy natin. So, kahit kailan, hindi na-divide ng tatlong Diyos ang Trinity. There are 3 persons, but only one God. No? Hindi yan na-divide. Mula pa noon, naihayag na yan. Genesis, unti-unting nireveal ng Diyos ang kanyang sarili. Sa Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created heaven and earth. O tatlo na yan. In the beginning, time. God created heaven, space, and earth, matter. At bawat tatlo, may tagtatatlo din. Trinity of all trinities. Bakit? Time. Past, present, and future. Heaven, height with lid. Ang earth, solid, liquid, gas. Tagtatatlo na. At nang nilikha ng Diyos ang tao sa Genesis Kapitulo 1, versikulo sa Genesis 26, anong sabi? Let us make. Remember, ginamit yan as. Ang tanong, ang as ba dyan, singular, plural? Of course, plural. Let us make man according to our. Ang our ba dyan, singular, plural. Natural, plural. According to our image and likeness. Ang image dyan, singular, plural. Singular. So, itong as, our na plural, may singular na image. Yan ang tinatawag nating Trinity. Tres and unity. 1 John chapter 5, verses 6 up to 7, for there are 3 that were recorded in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these 3 are one. Okay. Tuloy natin. Kinikriticize ako ng mga taga-Maynila. Kaya nagagawa ra ako ng kulto. Anong tinutukoy kaya niyang kulto? Yun bang sa kaibigan niya? Organize ako ng kulto kaya gusto kong yumaman. Kasi yung may mga dyan, may yumayaman eh. Wala mong bayad itong akin. Libre. Anong... Kung doon sa kay Pastor Apollo Kibuloy, walang bayad. Ba ang kay Pastor Apollo Kibuloy, ang walang bayad, yung mga manggagawa niya, libre. Na, di po ba sa hearing, pati na yung kaniyang apo na nagsasabi kung ano ang nangyari. Pero, maliban sa 10%, may quota sila sa solicitation. Okay, tuloy natin. Religion mo. Iglesia ni Rodrigo. Di maganda. Walang bawal, wala lahat. Sige, larga. Sandali. Humina daw ang busis. Humina ba ang audio? Comment kayo mga kapatid ha. Kung humina ba ang audio. Sabi kasi ni nag-comment, humina daw. Si Blaine Naoy, good eve, Bro Windel, greetings from Bauco. Hello kapatid. Hindi po, sabi ni Christy Concepcion, Charot, hindi daw umano. Okay, sige, pagpatuloy natin. So it seems that the Catholic Church remains President Rodrigo Duterte's pet peeve or arch enemy or frenemy, if you may choose. Priests have once again ended up in the chief executive's crosshairs. Duterte is quite sympathetic to public school teachers, though, as he says they'll be getting a raise soon. Here's the report.
President Duterte's tirades against the Catholic Church continues. He again trained his sights on priests. Ayan, sa kanyang administrasyon, grabe talaga, no? Ang nangyayari, atiran niya sa simbahan katoliko, sabi ni Nanding at Eliani TV, okay lang umano ang audio. Sabi ni Teresita Vergara, okay lang po ang audio. Sige, maraming salamat, kapatid. Okay, tuloy natin. This time accusing that a number of them are gay. They should come out in the open, cancel celibacy, and allow them to have boyfriends also. So, ipakancel dahil may mga pari umano na hindi namumuhay na tunay sa kanilang vow of celibacy. May mga pari din umano na resulta gumagawa ng mga iskandalo at meron ding mga pari daw umano na bakla, kaya binanata niya dito na ipakancel ang celibacy. Na ito. Halimbawa, merong mga kahit may asawa pero may kalaguyo. Dami yan sa ating panahon ngayon. Anong masasabi mo? Gawin na lang ba na legal yung pagiging magkakaroon ng mga kalaguyo? Oo. Ano din, ang celibacy, vow of celibacy, napaka-biblical yan. Unang Korinto 7:8, unang Korinto kapitulo 7 versikulo 38, napaka-biblical ang celibacy. Pero, sino man na pari, obispo, kahit Santo Papa, na hindi sumusunod sa vow of celibacy, sila ay hindi sumusunod. Hindi dahil sila ay Katoliko, dahil hindi sila sumusunod sa kanilang sinumpaan at aral ng simbahang Katoliko. Pero, silipin niyo ang kasaysayan. Ang dami ng sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Pero, mga makasalanang sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko at sila ay nagiging santo. Nabasa ko dito kay Ray Chavez. Paano naging monotheism? Kasi 3 persona ang Diyos ng Trinity. O 3 persona ang Diyos ng Trinity. Pero, iisang Diyos. Halimbawa, 1 John chapter 5 verses 6 up to 7. For there are 3 that be recorded in heaven. The Father, the Word, and the Son. And these 3 are one. Ano daw? Hindi sinabi and these 3 are 3. Kung sakali mga Muslim, mahirapan talaga magpaliwanag paano nagiging monotheism yung 3 persona sa isang Diyos. Ito mga Muslim, halimbawa, tingnan niyo ang Quran chapter 28 verse, tingnan niyo, 30. Anong mabasa diyan? Di po ba nagpakita? Sino nagpakita? Si Allah. Saan? Nagpakita si Allah? Nagpakita si Allah kay Moses sa apoy. 28:30. Nagpakita si Allah kay Moises sa apoy. At nakipag-usap kay Moises sa punong kahoy. Ang tanong, ilang ala yun? Yung nasa langit, nasa apoy, nasa punong kahoy. Ilang ala yun? Yan. Kaya magandang talakayan ang naka-schedule namin sa Muslim mga kapatid. No? Okay? So, tuloy natin mga kapatid. Ray Chavez. Okay, salamat bro sa sagot. Okay? So, tuloy natin. Ang problema kung sinong maniwala sa iyo.
At hindi lang yan, di ba, ang mga Muslim na naniniwala din na may iisang Diyos, monotheism. Oh. Pero anong ginamit yan? We created man. Sabi ni Allah, we created man out of sticky clay. Pero sa ibang salin, we created man out of plastic clay. Naturarang talata, pero sa ibang version ng Quran, we created. Bakit ginamit we? We daw umano dahil yun ay form of respect. No. Yun ang paliwanag nila. We, form of respect yan, pero singular. Pero paano nila ipaliwanag ang Quran chapter 28 verse 30 na nagpakita si Allah kay Moses sa apoy at nakipag-usap kay Moses sa punong kahoy. Ngayon, si Allah nasa langit. Sino yung nasa apoy? Sino yung nakipag-usap sa punong kahoy? Ilan ang ala niyan? Di ba? Sabi nila, iisa. Ba't nahirapan kayo? Unawain ang Trinity na iisang Diyos sa tatlong magkakaibang persona. Kung sa inyong Quran, makita natin yan at mag-conclude kayo, iisa lang ang Allah. Na may Allah sa langit. Pagkatapos, si Allah nagpakita sa pamamagitan ng apoy. Pagkatapos, nakipag-usap kay Moises sa pamamagitan ng punong kahoy. Yun bang Allah nakipag-usap ni Moises sa punong kahoy? Ibang Allah ba yan sa Allah na nagpakita sa apoy? At sa Allah na pinaniwalaan nilang nasa langit? Siyempre, ang sagot niyan, iisa lang yan na Allah. So kung hindi mahirap nila na ipaliwanag yung Allah na yan na nagpakita sa apoy at nakipag-usap sa puno at may Allah na pinaniwalaan nila sa langit na iisa lang yan, bakit nahirapan sila? Naunawain ang 3 persons but one God. Okay? So, okay. So, ituloy natin mga kapatid. But apart from church leaders, Duterte again questions the Catholic doctrine, particularly the veneration of saints. Ayan, ito na, ang sa mga santo. Mga Saint Patrick, Saint Thomas, ano? Hindi ko makilala itong mga Dito, may pagbumuranan niya. ito, tapos luluhod ako sa kanila. So, di daw niya kilala at lumuluhod siya. Dahil, dito makita natin na hindi siya practicing Catholic. Pero tayo mga practicing Catholic, dahil araw-araw, nagbasa tayo ng gospel, nagbasa tayo ng piyesta ng mga santo, kilalang kilala natin ang mga santo. Lalo na nga, ngayong araw na ito, pinagdirawang natin ang santo na Dominican na si Saint Albert the Great, ang napakatalino na santo. Siya ang utak sa mga physics at iba pang mga grabe talaga. So tayo mga Katoliko, atin talagang ginagalang ang mga santo dahil sila'y bayani sa ating pananampalataya. At diyan ba sa Biblia, mabasa ba natin yan? Natural, mabasa yan. 2 Thessalonians chapter 1 verse 10, on that day, the Lord will be glorified in His saints. See? Ang Diyos ay maluwalhati sa pamamagitan ng kanyang mga santo. Tuloy natin si Duterte. Duterte follows it up by asking the public to read the book Altar of Secrets. Yan, ito na ang kanyang pinagmamalaki na altar
It's by author Aris Christie. Lufo. The book apparently exposes Ito, yon ang kaniyang paulit-ulit na ginagamit na nag-expose daw sa mga naganap na abuse ng simbahang Katoliko. Oh. At nakalimutan siguro niya yung banat niya sa simbahang Katoliko at tira niya palagi sa simbahang Katoliko. Sa Cebuano pa, huyuhoy lang yan. Ikumpara sa mga persecution na nangyari noon. Okay, tuloy natin. wrongdoings of the Catholic priests. He has been challenging the clergymen to disprove the accusations mentioned in the book. If the allegations are wrong, the chief of state promises to fulfill his end of the bargain. Kung masagot nila ito, at sabihin nila may isang bagay dito na mali, abangan ninyo ang Holy Week. Dito ako magpalan. Naalala nyo yung nang-challenge si Duterte noon na makipagdebate siya sa simbahang Katoliko. Tinawagan talaga ako na willing ba umanong haharap para sa debate kung totoong haharap si Digong ng isang debate. Sigurado talaga pag tatanggapin yung debate, may ibang alibay na naman. Sa krus sa Bulacan. Oh! So magpapako daw siya sa cross pero 30 minutes lang sa Bulacan pagsasagutin yang alter Christi na aklat, mga kapatid. Di kaya magiging tulad sa nangyaring hearing sa Quadcom? Di po ba naiipit na si Duterte doon? Bakit? Sabi niya, willing daw siya umano na lalagda ng waiver para sa bank account. Pero nang sinabing, okay, gawa na tayo ng waiver ngayon. Pwede ba? Gawa na tayo ng waiver ngayon. Wag nang bukas. Abay, biglang nagbago. Sabi niya, anong kapalit? Sasampalin ko siya sa public. At ito namang si Trillanes, sabi ni Trillanes, okay, magpasampal ako basta lalagda ka lang sa waiver. Doon na, ibabato ng microphone. Okay. At ang sabi niya, bakit lalagda umano siya sa waiver para sa naturang bank account? May bank account talaga. Na yung bank account na yan ay sa kanya at sa kanyang misis. So, iyon ang kanyang argumento. Bakit? Kung walang tinatago, di po ba pwedeng tawagin ng misis, sang-ayon ka ba na maglagda tayo ng waiver? Yun. Nagiging viral yon dahil uminit si Katay Digong yon. Okay, tuloy natin. Pero huwag naman matagal. Siguro mga 30 minutos ka It turns out the president is red hot against priests for their criticisms of his administration. Of course. Duterte says the clergymen are starting to behave like his enemies in politics. Kasi inaatake nila ako sa pulpito eh. Ayan. Inaatake daw umano sa pulpito kaya maliban alam niyo kahit nga sa panunungkulan ni Duterte, ilang pari ang namatay. May mga paring namatay. At maliban dyan, mga kapatid, may mga obispong kinasuhan at na-dismiss yung kaso. At maliban dyan, yung isinapubliko ni Duterte na si Bishop Bacane may asawa daw. Sabi niya, eto si Bishop Bacane para pala itong politiko, may asawa din. Di sinagot siya ni Bacane. Bigyan kita ng 1 milyon. Sige, sabihin mo, sino ang asawa ko? Di natamimi si Duterte noon. Huwag mo Nagkamali yung researcher niya. gamitin ito.
Kasi palang liberal party ka na rin o PDP laban. Except to collect money from the people. It's about corruption of the church. And that corruption dates back to many years ago. Well, Oh, yan. Sa kanyang administrasyon, wala bang nangyaring korupsyon? Ha? Kahit yan sa panahon sa COVID, yung sa DOH, no? Anong nangyari niyon sa mga kagamitan? Oh, lalo na sa gawa ng hearing ang Senado noon, ano nang nangyari noon? Bakit biglang natahimik? Okay, tuloy natin. the church is, honestly, I remember earlier, he said na the Roman Catholic Ito sa Usap-Usap University. Church will stop and will cease to exist in 25-30 years. O yun, 25, 30 years, ihinto na daw ang simbahang Katoliko, mga kapatid, sa pag-exist. Hindi hinto, hindi mawala ang simbahan. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo ay palaging kasama nito. San Mateo Kapitulo 28:20, En omnibus divus osque en secula seculorum. Hanggang sa wakas, sasamahan niya ang kanyang simbahan. Pwede na ang mga kaanib, kahit pa-ordained minister, ay mahulog sa kasalanan at magiging iskandalo. Walang pagkakaiba, mga kapatid. Walang pagkakaiba, mga kapatid. Ang panahon sa mga apostoles na may Judas nga. Pero nawala ba ang pagkabanal sa tunay na iglesia kung may nahulog sa kasalanan? Okay. Tuloy natin, mga kapatid, no? So, sabi ng Usap-Usap University, MCGI siya. Parang MCGI siya dahil palaging tinatalakay niya si Eliseo Soriano. I just don't believe that, of course. Marami na po din kasi talagang sumubok na sirain ang Roman Catholic Church. Ang dami na sumubok na sirain ang simbahang Katoliko. At ito pong mga siktang tatag lamang ng tao. At yung pangyayari sa 10 persecution, no, sa Roman Empire noon, before the conversion of Emperor Constantine. Nagsimula ni Emperador Caesar Nero sa taong 67 Anno Domini. Ilang santo papa ang napatay diyan. Ilang mga santo ang napatay diyan. Pero ang kanilang dugo ay nagiging binhi sa ating pananampalataya. Di lang yan. Mas matindi pa ang ginawa ni Napoleon Bonaparte kumpara kay Duterte. Dahil si Duterte, hanggang Pilipinas lang siya umaatake sa Santo Papa at pati na sa Diyos at sa simbahang Katoliko. Pero si Napoleon Bonaparte sa taong 1798, nang inilunsad niya ang French Revolutionary War, mga kapatid, sa Fransya, si Napoleon Bonaparte, inaatake talaga niya ang Vatican. Pinasok niya ang Vatican. At dinakip niya si Pope Pius VI. At diniklara niya, wala na ang simbahang Katoliko. Tumigil na ang simbahang Katoliko. Pero namatay na lang si Napoleon Bonaparte. Ang simbahang Katoliko ay nagpatuloy pa hanggang ngayon, mga kapatid. Okay, tuloy natin. Pero the reality is, it's already an institution. In fact, isang ang bansa, ang lugar ng mga kaparian, isang ecclesiastical. At maliban na isang bansa, isang estado, isang kaharian, yun ang katuparan sa Daniel 2:44 na ang Diyos mismo magtatag ng kaharian na ang kanyang kapangyarihan ay di maaagaw ninuman. At itong kahariang ito ay gigiba sa ibang mga kaharian. So, kung tingnan natin ang ibang salin, may footnote sa Douay Version Bible, Confraternity Bible sa Daniel 2:44,
ang footnote diyan ang sabi na the kingdom of God, which is the Catholic Church, that cannot be destroyed. Yon. Ano ba ang kaharian na giniba ng simbahang Katoliko? Of course, ang kaharian ng mga pagano noon. Ang Roman Empire ay pagano. Ngunit kahit pa maraming Santo Papa ang pinatay, maraming mga santo ang pinatay, ang dugo nila'y nagiging binhi sa ating pananampalataya. Kaya sa taong 312 Anno Domini, makita natin na si Emperor Constantino, dahil ang kanyang ina na si Santa Elena ay Katolikong-Katoliko na, si Emperor Constantino yumakap sa simbahang Katoliko. He stopped the persecution and made the Catholic Church as the official state religion of the Roman Empire. Yun ang kasaysayan. So, nagiba ang estado ng mga pagano. Kaya nga sa aklat na ang pamagat ay World History by Loren Bettner, mabasa natin diyan na gradually Emperor Constantine joined the church. He stopped the persecution and made the Catholic Church as the official state religion of the Roman Empire. Gradually, the temples of the pagan temples were gradually closed and their lands given to the Christian churches. Yun ang nasa kasaysayan, mga kapatid. State ang Vatican City. So some people could just wish for the downfall of the Roman Catholic Church. But honestly, I think it's too big to fall. Yan po ang phrase natin sa English. It has already been established in this country for many, many centuries na. Kaya yung pagsira po sa Roman Catholic Church, it's very, very difficult to do. So more than his criticism here, actually mas interesado po ako sa uri po ng kanyang paniniwala ni Pangulong Duterte. Okay, yon ang bahagi sa Usap-Usap University, mga kapatid, na sinimula natin kahapon ang gawa ng reaction video kaugnay sa inilabas niyang mga tuligsa, plus dagdag pa itong kay Pastor Kibuloy na piki daw ang simbahang Katoliko. Walang pagkakaiba din ang tuligsa ni Kibuloy sa ibang mga pastor. Natatag lang, nakaanib sa siktang tulad sa kanyang tatag lamang ng tao. Bakit? Kung piki ang simbahang Katoliko, hindi naman sila makapagbigay kung sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko kung hindi ang ating Panginoon Jesucristo. Ang grupo nga ng SDA na tinatalakay natin kanina, mga pastor ito, pero nagsusuwagan kung sino ang ituro nila na nagtatag sa simbahang Katoliko. Balikan muna natin ito. Kinsa di ay nag-establish sa Christianity didto sa Roman Empire. 312. Emperor Constantine established Christianity as the religion of the Roman Empire. The Roman Catholic Church was not established by Christ. The Catholic Church formally really began according to prophetic dating when in 538 authority was given to the Bishop of Rome by the Emperor Justinian. Justinian. That's really when we did the official beginning of that organization that received its power. See? Mga pastorya ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Pero makita ninyo dyan na sila mismo nagsusuwagan yung kanilang pahayag. Bakit nagsusuwagan ang kanilang pahayag? Imagine, yung foreigner na pastor, ano daw, ang simbahang Katoliko ay itinatag sa panahon ni Emperor Justiniano. Yon. Pero pag dating naman sa
Pagdating naman sa kay Pastor Bacalares, ang simbahang Katoliko daw ay itinatag. Sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Si Emperador Constantino. Yan. Diyan natin makita mga kapatid na nagsusuwaga na mismo ang kanilang aral. No? Di nagkaunawa ito. Plus, meron pang isang Muslim, yung banat ng isang Muslim, iba naman ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Si Alexander the Great na naman umano. Was Jesus the Catholic? The Catholic Church was in business about 300 years before Jesus was born. The Catholic Church was really started in Rome by Alexander the Great. See? Ang Katoliko daw umano nagsimula sa Roma sa pamamagitan ni Alexander the Great. Saan kayo namumulot ito ng chismis? Yun mga kapatid. Pag nagkakalat ng kasinungalingan, sigurado talagang magkasuwagan. Okay, sa pagkakataong ito, pasok na lang tayo sa punto por punto. No? At nagsagawa tayo ng reaction video kaugnay sa ay inilabas nitong Usap-Usap University kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na grabe ang kaniyang banat noon sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Okay, so